Mga kwento ni Felmo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Notnot. Ang kwentong ibabahagi ko ay karanasan ko noong sa Cebu pa ako nakatira. Taong 1996 ito nangyari. Sa mismong sentro ng Cebu. Batang-bata pa ako ng mga panahong yon. Naging malupit sa akin ang kapalaran. Hindi ko kilala mga magulang ko mulat sa pool. Basta ang naaalala ko noon, nasa isang pasilidad ako na maraming mga bata. May nag-aalaga sa amin. Lahat ng mga bata dito. Walang magulang. Pero sa kagustuhan kong makita at makilala yung mga magulang ko, hinanap ko ang mga ito dahil nga may narinig ako sa mga nag-aalaga sa amin na matatagpuan ang mga magulang ko doon lamang din sa may Cebu. Ang problema ay hindi ko alam kung saan banda. Pero magkaganon pa man, pursigido ako noon. Tumakas ako, gabi. Napagtagumpayan ko yung pagtakas na yon. Pero ayun, naging mali ang naging desisyon ko. Naging palaboy ako. Nagagawa ko namang buhayin ang sarili ko sa kakarampot na pagkain mula sa mga tira-tira na galing sa mga taong gumagala noon sa Plaza Independencia. Minsan ay inaabutan din ako ng pera. Basta, mas mahirap pa talaga ako sa daganon. Hanggang sa may nakilala akong isang matandang babae. Pangalanan natin itong Aling Anet. Mabait ito at lagi pang sinasabi na kapag gusto kong tumira sa bahay nila, bukas ang pintuan. Nagtanong ito sa akin kung taga saan ako. Sabi ko hindi ko alam. Nalumaki ako sa isang pasilidad na maraming bata noon. Ayon sa kanya ay laganap umano ang pagdudukot ng bata sa lugar. Marami umanong nawawalang mga bata noon. Dagdag nitong matandang ito ay baka pinipigaan ng katawan. Kinukuha ang dugo para sa mga ginagawang malalaking establishmento. Mag-iingat daw ako noon. Napakunot naman yung mukha ko. Wala kasi akong naiintindihan. Pinipiga tapos ano, di ba? Paliwanag ng matanda ay tradisyon na umano yun sa makalumang paniniwala. Naging kultura at hanggang sa panahong yun ay umiiral pa. Kinakatay umano ang isang bata, kinukuha ang dugo sa katawan at hinahalo sa may semento. Napalunok ako ng laway at napatingin sa isang banda. Nangilabot ako, lalo't may nawawala na akong mga kaibigan na palaboy. Kako, baka yun ang dahilan. Ilang sandali pa ay umuwi ng matanda. Sinundan ko ito ng tingin. Gusto ko sanang sumama kaso sa isip ko baka masama ang ugali ng matanda gaya ng unang nakilala ko na tindera. Kinukup ko nun pero hindi ako nakatagal. 3 araw lang. Sinabuyan ba naman ako ng malamig na tubig habang natutulog eh. Nang gabing yun ay bumalik ako sa pinagpupuslitan ko. Doon lang banda sa plaza sa sulok ng 2 malalaking tindahan. Naiinitan ako sa loob kaya naman naglatag na lamang ako ng karton doon sa may labas. Sa kalagitnaan ng pagpapahinga ko noon ay bigla na lang may bumuhat sa akin at kinarga ko sa isang motor. Wala pa ako sa wisyo at nahihilo pa ako noon. Hanggang sa may tinakip na tela sa bibig ko at napakasama ng amoy. Pagkatapos noon, nawalan ako ng malay. Nagising na lamang ako na nasa isang pick-up. Nakatali ang mga kamay at may nakita akong 3 mga bata. Lahat ito, wala na mga buhay. Magkakapatong lang. Bale, nasa loob ako ng pick-up. Nasa paanan ko ang mga labi. Kitang-kita ko ang mga iyon gawa ng may ilaw sa loob. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko.
Sa mga sandaling ito ay naaalala kong sinabi sa akin ng matanda. Damang-dama ko sa sarili na malapit na akong mamatay. Malamang ay matutulad ako sa mga patay na bata doon. Pagsilip ko sa bintana, nasa may bandang reclamation ng lugar. Nakahinto lamang yung sasakyan. May nakikita kong taong nag-uusap sa labas tapos nag-aabot na ng pera. Kung hindi ako nagkakamali, ang dalawa dito yun ang tumangay sa akin kanina. Tama ako ng hinala dahil nga ilang mga sandali ay sumakay ito ng motor at umalis na. May pumasok naman na 2 tao sa pickup. Pinantilatan pa ako ng isa sa mga ito. Ngumisi at sinabing tiba-tiba daw sila gawa ng 4 na bata ang dala nila. Hindi ako makasigaw gawa ng may tape sa bibig ko noon. Nung papaandar ng sasakyan, may biglang humampas ng salamin kung kaya't nabasag ito. Hindi ko sila makilala pero 2 lalaki ito. Nagkagulo, nagkahilahan at nagsuntukan na sa may gilid ng kalsada. Hanggang sa may nagsalita nun. Paglingon ko kung sino, walang iba kundi si Aling Anet. Naroroon ito sa gilid at nagtaka talaga ako. Ang sabi ay tigilan na umano ang pag-aaway. Bata lang daw ang sadya niya at tinuro ako noon. Itong driver ay lumapit kay Aling Anet at hahampasin sana ng sampal pero dinuro bigla ni Aling Anet. Kitang-kita ko kung paano manigas ang katawan nito at hindi nakagalaw yung driver na yon. Itong mga kasama niya na nagbasag ng kotse ay tinawag niyang mga anak. Inutusan na kunin ako at ilipat sa isang sasakyan. Nakaduro pa rin si Aling Anet sa lalaki, habang yung isa naman ay parabang natakot. Nakatulala na lang. Pagkakuha sa akin ay dinala kagad ako sa isang sasakyan. Lumang klase ng Civic yon. Doon ako sa harapan nilagay at tinanggal ang tape sa bibig ko. Hanggang sa yung isang lalaki biglang pumasok sa sasakyan at kumuha ng baril. Tinutukan nito si Aling Anet pero, "Kung ako sa'yo ay hindi ko itutuloy yan. Sa'yo o dito sa isa tatama ang bala niyan kapag pinaputok mo. Huwag kang magtaka. Nagagawa kong patigasin ang katawan ng kasama mo." Pero sa kabila ng sinabi ng matanda, tinuloy niya ang pagpapaputok ng baril. At yun na nga, yung isa ang tinamaan. Kitang-kita ko ang pagtilamsik ng dugo nito. Akalain niyong nakatutok kay Aling Anet ang baril pero itong isa ang tinamaan. Anong klaseng kababalagan yun, di ba? Wala na. Namatay talaga yon. At yung nagpaputok, bumalik sa sasakyan at umalis. Sumakay na rin si Aling Anet noon sa may Civic. Sa likod, katabi niya ang isang lalaki habang yung isa, yun ang nagmamaneho. Binalik ako doon sa lugar kung saan ako pumupuslit. Pero kinausap ako ni Aling Anet. Sinabi niya na ako na raw ang pumili. Doon pa daw sa lugar na yun o doon sa bahay niya. Gabi-gabi daw siyang nagbabantay. Hindi ko alam pero yun ang sinabi niya eh. At dagdag pa nun, kung wala daw siya sa mga sandaling ito ay malamang patay na rin ako. Itong mga kasama niya umano, mga kinupkup niya lang din. Umiiyak ako at nagpapasalamat. Binabantayan pala ako nito. Sabi ko isasama ako sa kanya pero nagtanong talaga ako noon kung paano niya nagawang patigasin ang katawan ng isang lalaki. At tapos pagkaputok pa ng baril, yun pa ang tinamaan imbis na siya. Ang sabi naman ng matanda, malalaman ko na lamang daw kalaunan ng mga yon. Mahabang kwento umano at hindi ko kagad ito maiintindihan. Napapasimangot ako. Tapos sinabing bakit mahaba yung kwento. Pero ngumiti lang ito. At sinabi niyang mula ngayon ay apo na raw ang itatawag niya sa akin. At ituring ko na daw siyang abuelo. Ito naman mga kinupkup niya mga lalaki na tiyo ko na raw yon. Niligpit ko yung mga gamit ko. Pero napagalitan ako at sabi,
Huwag ko na daw pagtsagaan yon gawa ng may mga bagong gamit kapag nakarating na sa bahay niya. Nakutusan pa ako noon kasi nga sabi ko dadalhin ko talaga eh. Nagtawanan naman yung mga lalaki. At ayun na nga. Sumama na ako ng tuluyan. Medyo may kalayuan. Pero manghang-mangha ako gawa ng malaki ang bahay, pero makaluma ang disenyo. Maganda, pero para bang pinamamahayan ng mga elemento. Isang palapag lang, malapad at may beranda sa harap. Yung loob may 4 na silid. Sa gilid ay may kusina at naroroon din ang banyo. Malalapit lang din ang mga kapitbahay. Pader lang ang pumapagitan. Itong dalawang kasama niya, yung kasama ni Lola Anet ay makukulit. Pangalanan natin silang Tio Jay at Tio Bulwin. Hindi sila magkamukha. Akala mo ang gaganda ng itsura parang simpangit ko lang. Si Lola Anet kasi may pagkamistisa. Matangos ang ilong at kulot ang buhok at puti ang balat noon. Hindi naman talaga ito ganun katanda. Siguro mga nasa 60s ito kung akong tatanungin. Pinaliguan ako na para bang napakaliit na paslit at nagtatawanan ng mga ito. Samantalang si Lola Anet umano ay nagpapahinga na. Mamaya ay dadalhin umano ako sa silid tulugan ko. Hindi naman ako nagsasalita noon. Matapos akong paliguan ay dinala na ako sa silid ko. Nasa dulo ito. Malawak ang silid na yon. Mabango. Hindi yung kadalasan kong naaamoy na amoy usok ng sasakyan ng basura. Binihisan nila ako tapos nagtataka ako kung bakit may mga damit na kasya sa akin talaga. Napakarami nun sa aparador. Nagtanong naman ako kung may bata na bang kaidaran ko lang na kinupkop ni Lola Anet bago pa ako. Wala. Nung isang araw ay nautusan kami ni Jay na bumili ng mga damit. Basta pambata na sa edad Jess. Basta kilala ka na namin. At naiisip namin na balak kang kukupin ni nanay. Lola yung itawag mo para kahit papano parang anak ka namin. Teka nga, eto pala si Jay, parang anak ka na niya. Mas matanda ito tsaka magsimpangit kayo. Iusuntukin ko kaya yung mukha mo na madagdagan yung pasa mo Bulwin. Ang bantot mo sa suntukan. Umaasa ka lang kay nanay. Para kang hindi lalaki. Basta, ang kukulit nilang dalawa na para bang walang pinagdaan ng tensyon. Para bang sanay na sila sa mga pangyaring ganon. Matapos akong mabihisan ay pinakain ako. Ang sasarap ng pagkain. Hindi ko na lamang sasabihin dito kung ano. Pagkatapos nito ay pinapasok na ako sa silid at matulog na daw. Kinabukasan, maga akong nagising. Tahimik lang habang nakaupo sa beranda at naglalaro sa daliri. Naninibago ako sa bahay. Wala yung sasakyan at wala rin yung dalawang makukulit nun. Samantala si Lola Anet naman ay nakangiti pa habang nakatitig sa akin. Kumuha ng walis ang matanda at nagmungkahi na linisin ko mano ang buong paligid para maehersisyo ang katawan ko. Nagtanong ako kung nasaan na yung mga kasama niya sa bahay. Yung mga tiyo. Nanlaki ang mga mata ko. May pinagkakaabalahan umano ng mga negosyo. Sa isang linggo, 2 beses lang daw silang umuwi. Ang mga negosyo doon noon ay pinagmamay-ari dati ni Lola Anet. Pero binigay na niya sa mga ito. Sa makatwid, sobrang yaman pa lang talaga ng matanda. Naniniwala nga ako na may pamilya na yung si Tio Jay Kasi yung edad niya hustong-husto na talaga Maliban na lang kay Tio Bolwin. Nasa mahigit 20 pa ang edad nito. Maraming ikinuwenta sa akin ng matanda. Unang araw daw yun ng pagsasanay. Mula sa gusto niyang ituro sa akin na kakaiba. Ganon din sa kung ano mga gawain na tamang oras ng kain na tulog. Dagdag pa nito, matanda na daw siya. Itong bahay ay nais niyang ibigay sa akin, kaya alagaan ko umano. Dahil yung dalawa ay may kanya-kanya ng mga bahay. Tuwang-tuwa ako. Parang hulog ng langit yung matanda. Araw-araw, tinuturuan niya ako. Nalaman ko na rin kung paano niya napatigas ang katawan ng dumukot sa akin.
Ang tawag daw doon ay orasyon tigalpo na may kasamang gapos. At yung tumama naman ng bala sa kasama imbis na sa kanya, puder lang daw yun ng katawan niya na tinatawag namang tagaliwas. Manghang-mangha ako. Ganun pala yun. May mga kataga pala na sobrang bisa. Sa tagal ko sa bahay ay naging payapa naman at nasanay na ako. Namimiss ko yung buhay lansangan pero sa isip ko, ito na siguro ang dinig ng may kapal na lagi kong ipinagdarasal. Isang gabi, nakarinig ako ng mga kaluskos sa likod ng bahay. Sinilip ko ito sa bintana kaso sobrang dilim. Inaaninag ko ng gusto. Diba ganun naman yung mga mata natin? Katagalan kahit sobrang dilim pa yan may maaninag pa rin. Pero ilang sandali lang ay para bang sasabog ang ulo ko nang may sumilip sa akin noon. Nakaharap talaga ang mukha namin sa bintanang ito. Ang pangit na mukha niya. Dilaw ang mga mata. Nagtitigan lang kami nito pero maiihina ako noon sa kilabot. Hindi ko maigalaw ang katawan. Siguro dala ng takot yon. Nakipagtitigan ako na wari ginusto ko pa. Hanggang sa kumalabog ang pintuan at nakita kong nasa labas na si Lola Annette. Tinataboy ang kung anong hayop na yon at kitang-kita ko ang paggapang nito ng mabilis sa pader na parang isang gagamba. Hanggang sa tuluyan na itong naglaho. Nakatulala ako. Nanginginig ang katawan at balisang balisa. Pumasok naman ng silid si Lola Annette. Nagtanong kung ayos lamang ba ako noon. Yubakap ako dito at pinapakalma naman niya ako noon. Ang sabi ng matanda, bakit daw may aswang? At ako pa umano ang pinuntahan. Sabi ko hindi ko alam. Basta may kakaiba lang akong narinig sa labas. Tapos pagkasilip ko yun na yung bumungad. Hindi kaya dahil ito doon sa pangyaring pagdukot sa'yo? Hindi kaya mali lang ako ng hinala na ihahalo sa semento ang dugo ng tao? Hindi kaya dahil sa mga pagkawala ng mga bata ginagawang pagkain ito ng mga aswang? Walang hiya. Paanong nangyari ito? Nako, noon pa talaga. Parang tinutokso ako ng tadhana. Yung mga tiyo mo ay may mga napagdaanan din ako sa mga iyan bago ko pa makuha. Kinukulam si Jay, itong si Bulwin na bate. Tapos ikaw, aswang naman. Nang gabing yun ay may sinabi sa akin si Lola. May mga kagamitan umano siya. Hindi lang orasyon dahil may gamit din siya para panlaban sa masasama. Nagulat ako nun. Ipinakita sa akin ito. Iba't ibang uri ng bagay. May napakaraming medalyon. Gawa sa kahoy at ang iba naman ay tila ginto. May kahon pa na may napakaraming laman ng iba't ibang uri at hugis ng bato. Sa lahat ng mga nakita ko, ang ikinamangha ko noon ay itong basto na para bang kahoy lang pero may nakaukit na mga guhit. Ayon sa matanda, lahat umano ng nakita ko ay kagamitan ng kanilang angkan. Mula pa ito nung sinaunang panahon. Siya ang nabilinan ng mga gamit. May mga susubok na darating at kapag may pamilya, tiyak madadamay ang mga ito. Pero sa kabila ng lahat ay sinubukan niya talagang magbuo ng pamilya. Pero sa kasawiang palad, naging totoo ang bilin sa kanya. Ubos ang kanyang mga anak dahil sa nagkaroon umano ng kabangayan noon na magaling na mambabarang. Yung asawa niya naman ay nadali ng isang aswang. Gumante ito si Lola Annette. Kung ubusan man lang daw edi inubos din niya ang angkan ng kalaban. Pero matindi pa rin umano ang pagsisisi niya. Dapat pala ay pinakinggan niya umano ang payo. Pero wala Tao lang daw siya at kasalukuyan pa noong napapaibig. Ito na nga yung naging asawa niya at nagkaroon sila ng 3 anak. Masakit syempre, katunayan napapayak din ako noon Hindi pala biro ang magkaroon ng karunungan. Dagdag pa ni Lola Annette. Naging tahimik naman mula noon. Habang tumatanda umano ay iniisip niya kung kanino ko ibibigay ang mga gamit. Yun sanang una kay Jay pero
parang kulang ng tiwala sa sarili. Ito namang si Bulwin, may isa pagkababae. Kaya humanap na talaga siya ng iba at dumating na raw ako noon. Hindi daw siya mamamatay kung hindi niya ito maipapasa. Lalong-lalo na itong baston. Sa pagpapatuloy ng matanda, mahigit 100 na umano ang edad niya at gusto na niyang magpahinga. Napapanganga ako noon. 100? Pero hindi ganun yung itsura niya eh. Gaya nga nang nabanggit ko baka nasa 60s pa yon. Kaya gulat na gulat ako noon. Hindi naman pwedeng nagsisinungaling ang matanda gawa ng nangingilid ang luha nito sa mga mata niya habang nagsasalita. Nagtanong ako. Sabi ko bakit para siyang bata patingnan. Sabi naman niya, dahil umano ito sa taglay niyang tagaliwas. Napanatili niya ang kanyang itsura. Pero kapag naipasa na ang mga gamit ng tuluyan, ora mismo ay magiging ubod na siya ng tanda nun. Hindi niya binigla ang pagpasa ng lahat dahil gusto niya pa akong masilayang masaya. Ako umano ang napili niya. Kaya niya sinusubaybayan ako sa lansangan dahil ramdam na ramdam daw niya ang kabutihan ng loob ko at pagiging mapagkumbaba. Nakanganga lang ang bibig ko habang nakikinig sa kanya. Hindi ako makapaniwala na may dahilan pala kung bakit gusto niya akong kupkupin. Makalipas ang 2 linggo, panay pa rin ang bisita ng nilalang. Nung unay hinahayaan lamang ni Lola Anet. Kasi nasa estado pa ako ng pag-aaral ng mga karunungan nun. Hanggang nagtagal, sinabi ko na kaya na sigurong tugisin namin ang aswang. Umiling si Lola kasi hindi daw namin alam ang lugar kung saan ito nagtatago. Hanggang sa nakaisip ako ng paraan. Sabi ko noon ay yung mga dumudukot na lamang na mga bata ang unang hanapin. Tiyak habang nahuli ang mga yon, may tuturo nila kung nasaan ang lungga ng mga kampo ng dilim. Napapatawan na lamang si Lola Anet. Ang bata ko pa umano pero may tapang at talino. Dagdag pa niya, nagkakabisa na raw ako ng mga orasyon. Nagbibigay kasi ito ng matalas na pakiramdam at pag-iisip. Yung baston umano ang gamitin ko kasi maraming nagagawa ito kapag sinabayan ng orasyon. Tagaliwas at sa bulag ang katangian. Kaya pala, yung baston na parang kahoy mahabang patalim ito kapag binunot. Aakalain lamang na tungkod tingnan pero patalim. Sa tuwing nahahawakan ko ito dati, para bang may kung anong gumagapang sa kamay ko. Ang sabi ni Lola Anet ay gusto niya raw ang naiisip ko pero ako na raw ang gumawa ng paraan. Halos lahat ng proseso alam ko naman na partikular sa karunungan at mga kagamitan niya. Gagabayan na lamang daw ako ng pakiramdam ko kapag naroroon na ako sa lugar na yon. Kumunot ang mukha ako at mabilis akong umiling. Ako lang mag-isa. Ako lang po ba talaga? Baka patayin ako po. Huwag naman po kayo magbiro ng ganyan lah. Sabi ng matanda. Huwag daw mag-alala dahil protektado ako ng mga gamit niya. Kaya kong gawin ang mga ginawa niya. Hindi na nga ako idinaan pa sa pagbasbas doon kasi kapag siya daw ang nakapili ng papasahan, ora mismo ay may basbas na kaagad. Kulang na lamang ang mga kaalaman. Pero meron na akong sapat nun. Bumuntong hininga ako at sinabi na lamang sa sarili na bahala na. Ipinapa sa Diyos ko na lang. Basta't ang layunin ko ay ang supilin ng kasamaan sa lansangan. Nakakaawa mga bata. Pinagkaitan na nga ng tadhana ay may nangyari pa talagang hindi maganda. Isang gabi, pinaghanda na ako ni Lola. Habang ang matanda naman ay naroroon nakatungtong sa railings ng beranda. Habang nakatitig sa akin at nakangiti. Parang tuwang-tuwa. Pumapalakpak pa yung mga kamay niya. Paglabas ko ng bahay, payo ni Lola na dapat magtagumpay ako dahil marapit na rin siyang magpahinga. Dagdag pa niya,
Hindi ko lang nararamdaman umano na nasa akin na halos ang karunungan niya. Alamin ko na lamang sa sarili sa oras na may sumubok sa buhay ko. Tumawa ito at sinabing mag-iingat daw ako. Huwag daw masyadong maging marahas nun. Niyakap ko lang siya. Lumabas ako ng gate, pero nakadbungad doon ang sasakyang Civic at naroroon ang dalawang makukulit. Sabi ko, anong ginagawa nila Tio J at Tio Buluin? Sasamahan ka. Kinakabahan kami sa'yo eh. Si nanay pinaalam sa amin na pinapagawa niya sa'yo yung ganito, pati yung pagtuturo. Dahil bumibisita kami pero hindi mo lang nakikita kasi nga tulog ka naman. Nagbantay nga kami dyan kasi may aswang daw. Meron. Halika na, sakay na. Alam po ba ni Lola na ihahatid niyo ako? Tanong ko. Oo naman alam. Pero hindi niya alam na sasamahan ka talaga namin sa pagtugis. Bubwit ka eh. Baka mapisat ka dun. Pero ang laki ng tiwala sa'yo ng nanay Ang liit-liit mo. Hindi ka pa nga ata tuli eh. Tara, sakay na. Hindi ka namin pababayaan Ikaw yung tagapagmana eh. Tapos para saan na lang yun kapag may nangyari masama, edi masasayang na yung pangarap ng nanay. Halika na. Hindi na lang ako umimik. Maganda pakinggan ang mga sinabi nila pero may halo pa talagang panglalait. Sumakay ako. Parang magsha-shopping lang pero patungo kami dun sa plaza. Katulad mo, may mga nalalaman din kami sa karunungan ng nanay. Hindi nga lang lahat. Wala kasi siyang tiwala sa amin eh. Itong gagawin natin Maghihiwa-hiwalay tayo kapag nakarating sa lugar. Sakto at nabalitaan itong si Kuya J na gumagala daw yung mga kidnapper. Alisto ka lang. Panigurado ngayon, oras na dudukot na naman yung mga yun eh. Nang makarating na sa plaza, pulasan kagad na para bang alam na yung mga gagawin. Ako kahit pa kinakabahan pero pinipilit kong labanan ng takot. Napadaan pa ako sa tinatambayan ko noon. May mga tao ditong palaboy pero hindi mga bata. Nakahiga na sa nakalatag na karton. Hanggang sa bigla na lamang may pumaradang sasakyan. Nagulat ako, kala ko kung ano na. Sila Tio J pala. Pinapasakay ako nito gawa ng nakita na nila yung mga kidnapper. Tinuro nila yung sasakyan. May tangay umano na isang bata yon. Hindi na ito yung pick-up dati. Canter na van na ito. Ang lakas ng pagkabog ng dibdib ko. Sinusundan lamang namin ang sasakyang yon. Napakalayo na nang narating. Sa may north patungo. Tapos nagpabukid pa. Malayo din ang agwat pero napapabilib ako kasi nga nagagawa pa rin masundan at hindi talaga nalilingat. Hanggang sa huminto na ang sasakyan na sinusundan namin. Kagad namang pinatay ni Tio J ang ilaw at pumarada sa gilid nun. Mga nasa halos 100 metro ang layo at liliko pa. Mabuti na lamang at makikita pa rin kasi nga paliko-liko naman sa kalsada. Una pa akong bumaba. Hawak ko na noon ang baston na para bang makikipagpaluan na. Pero alam niyo kung anong nangyari? Pinapasok ako sa sasakyan at sinabi ni Tio Buluin na doon lang daw ako. Huwag ko nang sayangin ang buhay ko. Sila na lang umano. Nagwala talaga ako noon. Sabi ko hindi pwede. Malayo ito sa napag-usapan namin ng lola. Alam namin yan, Not. Alam namin ang lahat. Di ba nga sinabi ko naman sa'yo kanina? Dito ka lang. Antayin mo kami. Kapag hindi kami bumalik saka ka na kumilos. Nagkakaintindihan ba tayo? Matapos lang magsalita ay tinaas na ang salamin at kinandado ang pintuan nun. Wala na akong nagawa pa kung hindi ang manatili na lang. Mga baliw eh. Ano daw kapag hindi sila nakabalik saka pa ako sumunod? Paano ako makakalabas sinara nilang pinto nun? Bad trip na bad trip talaga ako. Nagantay ako doon na sobrang yamot. Pinagpapalo ko pa yung baston ng dashboard. Isang oras ang lumipas ay hindi pa bumabalik ang mga ito. Kabahan na may halong pagkainis ang nararamdaman ko. Pero maya-maya ay nakita kong may paparating. Sila Tio ito. Ang unang mga kinupkop ng lola. Walang ano-anong sumakay ang mga ito at kalmadong pinaandar ang sasakyan.
Sabi ni Tio Jay, tapos na umano ang problema. Patay na umano ang mga aswang. 4 daw yun. Tapos yung tagadukot ng mga bata ay hinayaan lamang nila. Hindi naman daw pumalag. Tinanong ko sila kung paano na yung batang nadukot. Nabanggit kasi nila na may tangay na bata. Ay naman kay Tio, patay na umano. Pinatay na ito mula pa nang maisakay sa van. Hindi ako nakakibo. Hindi na lang ako nagbigay ng komento. Nakikita ko sa dalawa na may mga sugat. Wasak yung ilong ni Tio Buluin Matindi sigurong laban ang nangyari. Nang makarating sa bahay ay isinumbong ko talaga kay Lola Anet ang dalawa. Nagulat pa ito nung una pero ilang sandali ngumiti. Sinabi na akala niya ihahatid lang daw ako. Pero yun pala'y dalawa ang trumabaho. Kahit paano hindi ako napasubo nun. Nag-aalala din naman umano si Lola kasi nga baka marami ang kalaban. Sabi ko, 4 na aswang yon. Ganun ba? Abay mabuti na lang at sinalo pala ng 2 problema. O siya sige, magpahinga ka na. Ganun lang kadali na parang wala akong silbi, Sir Seth. Ang tagal kong nag-aral ng mga itinuro sa akin ng matanda. Tapos ganun lang. Kung sa bagay, hindi naman madidikta ng tadhana Ang importante ay nasa maayos na kalagayan ako noon. Hanggang sa lumaki na ako, pumanaw si Lola Anet noong 2001. Ako yung nagmana sa mga ari-arian nito. Pero ang problema ko lang ay hindi ako pwedeng magkaroon ng pamilya dahil may subok ako. Katunayan may mga pangyari ng kamuntikan akong madali bago pa mamatay si Lola Totoo ang mga bilin niya sa akin. At itong bilin na ito, yun din ang bilin sa kanya ng dating tagapangalaga ng mga kagamitan. Hanggang pang-chicks lang ako ng walang katapusan. Hindi ako nakikipagtuluyan sa isang babae. Hindi ko naman pinapaasa. Tapos hanggang ngayon, patuloy naman akong naghahanap ng mga batang palaboy.